T-shirt ko na. Meron din po sa matanda pero birang biro. Tsaka may gamot na po kasi ngayon. Mas maganda. Hindi na kumalat yung sakit, yung ano niya eh. Nung pinaram po namin ang ganun. Oh, inaris mo yan. Sayot. Wala sila ito pa yan. Diyan po siguro. Wala pa yung kotse nila. Wala pa po. Gana, binananitin yung tinuro ko sa mga bata sa Timothy. Sabi ko, hindi yan nakipasta na. Kasi ano na birthday. Sabi ko, kung saan natin sa Timothy. Uy, may sige at ng gusto. Ang hirap nung kasi tungkol sa pagsunod sa magulang. Sabi ko, paano hindi naman natin kilala magulang nila? Paano ko yung iba yung tinuturo sa kanila? Kaya sa akin na ako yung tinuturo sa school, sila yung magulang nila, sa church, Kasi dapat yung magulang in the Lord. Kasi alam mo, tama yung tuturo. sabi ko rin yung tinuturo sa inyo si Andy, sumama daw na may iba hindi makasagot. Ano? Sabi ko, paano yun? Ang pinag-usapan natin, sundin ng magulang. Paano kung maging tinuturo ng magulang? Mamaya kailangan. Para malinawas, manaliwanag sa kanila, clear. Ay, Hello! Hello! Bilis ng araw, December ano. Ang galing mong natin, di ba bukas December 8? Oo. Kay Mama Mary. yung immaculate. Oo, tapos yung pinag-memorize mo sa amin. Eksakto tumapat. Babanggitin ko din mamaya yung immaculate. December 8. Anak, doon ka muna kaya. Sa taas na ata. Ilahin kayo. Happy birthday! Morning po. How are you? Yes. Magaling na ikaw? Sarap bibig! Magaling na, baby. Bless na! Bibig! Wala na, tingin. Wala na yung oras. Apa? Abnis! Good morning, mahal. Good morning. Ang bilis ang sinakyan namin. Nakuha mo sa bahay. Parang nilipad lang eh. Samantalang masarap ang bagay. Nakorelate kami. Dalawa na kayo. Andiyan si Clint at saka si pamangkin ko. Puyat ka ba, Sila babe? kayo papunta na rito. Na iwan ko na huli sila yun. Ay, nandun yung din ako sa motor. Pinalitan ko lang kita tita girl mo. Okay ka na. Magaling siya. Kasi nga, follow up ng words. Yeah.
May follow up siya para pag may naiwan. Susunod dito din. Nandiyan no? Kasi wala na. Ito yun. Tapos baka gusto mo ako kasi alam mo baka lang sumunod na. Dapat nga bago pa ito mag-Christmas party namin. Sabi ko yung ako. Sabi ko kita ko ng station. Sunod-sunod yung mga ano. Ako na bahala. Good morning. Good morning po. Good morning. Gusto mo ng test? Ano na ako? Okay na? May mga pag-ibig ako kanina. Paano siya nahawakan ng ganyan? School po. Sa pagkaturuan po namin siya. Marami po itong mga kids. Sinasama ko yan. Uy, may ko Paano mo na? Wow! Medyo Ate pa Zay! yung lyrics na isa. Kasi Thank you! wala po nakalagay na chorus, di ko po alam kung chorus yun. Hoy. Pag hindi ko nakabot si Gary kayo sa overall. Hinihintay niyo Sa best. kasi. Ayan. Hindi kami nagkapon, dinilipat Madala nangyari sa lahat yun. Nasira na natin yung pinag-operate. Ang link rate ko. Good morning. Standing, meron ba ko? Hindi kayo, ano eh. Anong brand yun? Sira na yung isa. TV nyo? Hindi, Uy, pinili oh. namin yun. Pinanakan namin ang Thank you. Kuya Bert na Mamaya. Wow! Boy ba si Iman nasa akin eh? I-28 ko naman na si Iman. Ay, ano, yung... Maglagay mo. Ay, ipapasok ko lang yung mga kanta ulit, di ba? English na, Bumibili hindi na Tagalog. ng TV. Nakawash. Paano nga nito? Yun yung bago. Correct namin, nandun lang pala sa garahe nila Kuya Bert. Yung ako sa baka. Yun yan. Uy, Doon open it na. Binubuksan na yung gift mo nila. Kinukutkot na ni David. Ay, baka may ano yun. Stapler niya. Baka Kasabay mo. Madali ang ano. Madali ang Kasi, kamay. kinig-credit card nila yun. maybe later na lang. Ay, hindi gusto mo to. Pag 1 year na lang, wala kita mo. Meron din. Wala. Pwede tripan natin si Timmy. Kami sa ano yun lang. Timmy, malamig ba, Timmy? Nag-order ko Wala. na. Turn Ano mo ba sa'yo. naman yun? Ay, Samsung ulit. Kasi kung may pro Baka baka ano yan eh. Ayun. Ano yun, nagpunta kami sa Star City yung malamig. Dali pa nga naman. Sinisili niya talaga kasi talaga pumunta ako. Open mo, may stapler yan. What? ay. Wala naman. Pasok kasi yan, P. Pasok. Hindi na wala nang ginatay. Ano lang po, medyo bigyan pa. Tingnan mo wala. May po ko ng gamot. Ay, baba na. Ilang araw po yun tumita po. Wow, t-shirt. Wow, ganun lahat. Ano ba? Oh. Wow. Favorite ko na. Buti hindi na siya nilagyan natin. Kanina po. 2 days lang po yung lagyan. Pero taas ko po. Pamangkin ko pa nung din si Jim. Ano si Jim? Yung Dati na. Yung bata na yun ang matawa. Ganyan din yan eh. Pati sa ano, dito. pero nung pinag po namin ng gamot, tumigil bigla yung classes. O ganun naman eh. Pero kung hindi pinainom, tatami ko po doon. So yan eh, nagbabayaran kasi yun. Yung sugat-sugat ng buong katawan. Hindi ko na putin yung sakit. Pati ikaw ang kukuyat. Hindi natuloy pala sila kaya dito sa gabi kasi Pagod na po ito. ang oras na sila nakakasal sa mga Huwag na po bata. kung naglinis man sila doon nag ay hindi pinaglinis doon nagtangkat nila. Nagchat po sa akin. Gusto mo dun sa kabilang Nakakalimutan araw. ako.
Doon po sa lilipat sa mga tina. Si Bern lang, signal niya pa rin sa atin. Mas kailangan siya. Wala na. Kasama si Claire kasi natapos siya yung sa beauty. Tapos ka mag-recital. Pagkabit po siya eh. Yan. Ito yung parang hindi ko lang po. Hindi ko lang style kasi ayaw ng teacher niya na hindi ayaw ng kasi gusto mo maiksi. Kaso hindi daw pwede kasi nakikita. Required po sa kanila. Nagmahindi nga yan ng nag-iay ng kalmot. Sabi ng teacher niya, akala ko susukutan niya ng pagkalito, magagalit talaga sa iyo. Balik ko na po ngayon. Dati teacher kailangan lagi kong bago ko. Kasi sa gawa ng ano nila yung sa performance art. Ito lang ha? Sige. Sige lang dyan. Ha? Kasi masarap ka ng birthday ko. Nag-aaral ko yung mama niya yung nagluto. Hindi lang ito ha. Naglarawa siya siguro na bakit yung buhay niya. Ano kailangan mo? Ay, ikaw po. Okay? Praise my check. My check. Dito ka muna. Baka magagawin ka. Doon po rin ang sas. Parang lamay. Sila po doon sa Bakit? ano po siya Walang pasok? Ito na lang gamitin. Nalukot ko ito nakaraan. Praise, mic check, praise. Praise, mic check, praise. Praise, mic check. Praise Mike. Okay po, good morning. Habang hinihintay po natin yung iba ay tayo po ay magsisimula na. So bago tayo magsimula, tayo po ay dumulog sa panalangin. Let's pray. Our Heavenly Father, salamat po sa pagkakataong ito na kaloob niyo po sa amin, Panginoon. Salamat po sa panibagong buhay, sa panibagong kalakasan, at maging po, Panginoon, sa maayos sa kapahinga, sa magdamag. Bagamat, Lord, sa mga nagdaang araw, ay mayroon po kaming naranasang mga maybe karamdaman o mga ubo, sipon, at iba't ibang klaseng virus, Panginoon. Pero salamat po, Diyos, sa sustenance. Salamat din po sa kagalingan na pinagkakalo niyo po sa amin. At sa provision, Panginoon, na kami po ay talagang magkaroon ng mga gamot. Thank you, Father, sa lahat ng ito. At nawa po, Panginoon, sa pagkakataong ito, sa amin pong patuloy na pag-aaral po ng iyong mga salita, ay patuloy po kayo magkalob sa amin ng lakas na nagmumula po sa inyo. At pinapanalangin din po namin, Panginoon, ang aming ibang mga kasamahan. Sa kanila din pong maybe nasa daan pa po sila, papunta po dito.
kayo rin pong patuloy na mag-ingat, Panginoon. Salamat po aming Amang Diyos at dinadalangin din po namin ang aming pong mga nagawa nitong mga nakaraang mga araw, ano man po yung aming mga pagkakasala, ano man po yung aming mga kahinaan, ay hinihingi po namin ng tawad sa inyo. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay sapat para pa kami po ay makalapit sa inyo. At ang aming pong mga pagkakasala noon, ngayon at sa mga darating ay lahat po ay binayaran nyo sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon, sa buhay na pag-asa. Salamat po, Panginoon, sa eternal life. Salamat po, Panginoon, sa inihahanda niyo po sa amin bilang yung mga anak pagdating po ng panahon. At ano man po yung aming mga pinagdaraanan, kung ito man po ay pain, sorrow, sickness, disease, Panginoon, we know, Lord, na it is for our good sapagkat kami po ay inyong mga anak. Dalangin din po namin, Panginoon, ang patuloy na aming pong pagtalakay sa 1689 Baptist Confession of Faith, na maunawaan po namin ang mga paksang ito. Alam po ngayong araw na ito ay may bago po kaming pag-uusapan tungkol po sa iyong tipan o sa iyong covenant. Bagamat po mayroong mga iba't ibang views patungkol dito, tulad na lamang po ng covenantal na tipan ninyo at maging po yung tinatawag na dispensational. Nawa po, Panginoon, ay may paliwanag po namin. Kung meron man kami mga bagay na hindi pa maunawaan sa pagkakataong ito, ay patuloy niyo po kaming i-edify, i-equip, para mas maunawaan po namin ang patungkol dito, Panginoon. Salamat po aming Amang Diyos at sa buhay po ng bautisa na naririto. Salamat po. Napakabuti po ninyo. At maluwalhati po kayo at maging po sa aming mga mahal sa buhay. Patuloy rin po silang kahabangan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. So magandang umaga po muli. Tayo po ay magsisimula sa ating pag-aaral sa ating 1689 Baptist Confession of Faith. Tulad po ng aking in-announce last week, tayo po ay merong bagong pag-uusapan. At kung meron po kayong mga kopya ng 1689 Baptist Confession of Faith, ay pwede niyo po akong samahan sa Kabanatang 7 o Chapter 7 tungkol po sa tipan ng Diyos. Medyo mahirap po ito na pag-uusapan natin sapagkat ang Reform, ang kanila talagang stand ay covenantal theology. Kina John MacArthur ay iba sapagkat ang kanila pong stand ay dispensational. So meron po tayong dapat piliin sa dalawa, kung ito ay covenantal o dispensational. Pero ipapaliwanag ko po pareho para kung ano man po yung ating magiging stand as a church, ay pareho nating alam kung ano ba yung tinatawag na covenantal theology at yung tinatawag na dispensational. So yun po yung ating pag-uusapan. At bago tayo magsimula, babasahin ko muna po ang sinasabi ng 1689 Baptist Confession of Faith regarding po sa tipan ng Diyos. At bago ko po ibahagi sa inyo yung aking mga nabasa patungkol sa dispensational at covenantal. So kung ano man yung magiging stand natin, pareho po itong biblical o nasa Bible, pero meron talagang pagkakaiba ang mga reform. Bagamat sina John MacArthur ay reform din, pero meron silang stand about dito na hindi po tulad na talaga ng mga reformers na covenantal. Okay? So papaliwanag po natin ito para maunawaan po natin. So, basahin ko muna itong sinasabi po ng 1689 Baptist Confession of Faith. At malalim po yung Tagalog, kaya kumuha po ako ng ilang mga binasa para mas maunawaan po natin. Sabi po dito sa 1689 Baptist Confession of Faith, tungkol sa tipan ng Diyos, babasahin ko muna po yung panimula o tinatawag na theological na kaangkupan ng tipan ng biyaya. So, please bear with me po sapagkat malalim po ang Tagalog nito, pero susubukan ko pong ipaliwanag. Ito po yung sabi ng 1689 Baptist Confession of Faith bilang introduction sa atin pong panibagong paksa tungkol sa tipan ng Diyos. So, hindi ko alam kung kayo lahat ay familiar sa word na covenantal o tinatawag na tipan. So ito po yung sinasabi dito, ang theological na kaangkupan ng tipan ng biyaya bilang panimula. Sa pagtalakay sa kabanatang ito ay dumating tayo sa isang paksang
sa isang banda ay napakahirap. So maging po yung author nitong libro ay umaamin na talagang ito po ay mahirap na paksa, no, sapagkat ito nga po ay debatable. At sa kabila naman ay napakahalaga. So kung siya po ay mahirap, pero hindi po natin pwedeng ito ay lakdangan o wag na lang natin pag-aralan sapagkat ito po ay napakahalaga, no? Tulad po ng sinasabi dito, ito po ay mahalaga na dapat po nating matutunan. Lalo po tayo na nagpapasimula, no, sa atin pong patuloy na pag-aaral sa mga doktrina, ay mahalaga po itong usaping ito. At sabi po dito, bilang pagpapatuloy, isang bagay ng kahirapan nitong paksa ay pinaihiwatig ng malawakang mga paghiwalay mula sa pagpapahayag ng Westminster na nakapaloob sa teksto ng pagpapahayag na Baptist. So maging po yung mga nauna sa atin, tulad po ng Westminster Catechism at maging po ng Baptist, sila po rin ay mayroong paghihiwalay tungkol sa usaping ito. So talagang mahirap po itong usaping ito tungkol sa tipan ng Diyos. Na nakapaloob, yung binanggit ko kanina, ang kahalagahan nitong paksa para sa mga Baptist ay pinihiwatig din sa malawakang mga pagbabagong ito. Ang pinakanagmamadaling mga usapin na harapin natin sa paglalahad nitong kabanata ay tungkol sa pariralang ang tipan ng biyaya, o Covenant of Grace. Ang mga tanong na maggaya ng mga sumusunod ay kinakaharap natin. Ito yung unang tanong. Meron bang tipan ng biyaya? So meron bang tinatawag sa Bible na Covenant of Grace? So yun po yung isang malaking tanong. Meron bang tinatawag na Covenant of Grace o tipan ng biyaya sa Tagalog? May sinasabi bang tipan ng biyaya ang Biblia? So yun po yung pangalawang tanong. Yung una, meron ba talagang Covenant of Grace? Pangalawa, ito ba talaga ay sinasabi ng Biblia? Sapagkat kung ito ay wala sa Bible, paano natin siya paniniwalaan? Gaya po yung pangalawang tanong. Meron bang sinasabi na tipan ng biyaya sa Bible o sa Biblia natin pong final authority? Kung mayroon, ay saan? So yun po yung pangatlong tanong. Kung meron daw, saan makikita? Okay? At kung hindi, ang katawagan bang ito ay makatuwiran? So if ever po na hindi natin makita sa Bible yung word na covenant o yung phrase na Covenant of Grace, ay bakit natin siya paniniwalaan? O dapat ba nating panghawakan itong tawag na ito, itong terminology na ito, na Covenant of Grace? Ang ganyang mga tanong ay partikular na mahalaga dahil kamakailan lang ay hindi lang iilan ang tumanggi sa katawagan o terminolohiyang ito bilang hindi biblical na ito ay wala sa Biblia. So ito raw tinatawag na Covenant of Grace ay wala talaga daw sa Bible at marami raw sa mga mananampalataya ay hindi ito tinanggap, yung tinatawag na Covenant of Grace. Sa kabilang panig, ang pagtanggi sa terminolohiyang ito ay tinitingnan ng ilan sa tradisyon ng Reform bilang sapat na ebidensya ng dispensationalism. Kaya sinabi ko po sa inyo, atin pong pag-aaralan yung pangalawang view, yung dispensationalism. At I will tell you po, sina John MacArthur, yung Grace to You, sila po ay dispensational. Okay? So bagamat po sila ay kaibigan ng mga Reform, tulad din na R.C. Sproul, okay? At maging po yung ministry ng Ligonier, ay talagang sila po ay Reform. Pero po sina John MacArthur ay, ang kanila pong paninindigan ay dispensation. So papaliwanag po natin mamaya yan, kung ano bang ibig sabihin ng dispensationalism. At tayo po bilang church, ay ano ba yung ating titindigan? So hindi porket tayo po ay maka John MacArthur, ay hindi, dapat rin tayo, dispensation na rin. Ay hindi naman natin naiintindihan kung ano bang ibig sabihin ng dispensation. So kailangan po nating ipaliwanag pareho at doon po tayo kukuha ng talagang alin ba talaga yung mas tama o mas malapit. Tayo ba ay magiging covenantal o magiging dispensational? Okay? So sabi ko nga po ulit, porket hindi po tayo o porket tayo po ay maka John MacArthur, ay hindi agad-agad tayo po ay dispensation. Bagamat po ako ay doon talaga rin tinitingnan ko as dispensation din po yung aking tindig. Pero kailangan po natin pag-aralan. Sa pagsisikap nating sagutin ang mga tanong na ito at tuklasin ang pambibliyang batayan ng mga pahayag ng kabanatang ito, ay tatalakayin muna natin sa pamamagitan ng panimula ang kahulugan at kaangkupan ng terminolohiyang ito.
Okay, so sa mga bagong dating, ang ating pong pinag-uusapan ay tungkol sa tipan ng Diyos. No, ito po ay Sunday School pa, so pwede pa kayo magtanong mamaya. So ilang mga panimulang pananalita ang naangkop. Una, ay dapat tayong magbantay laban sa pagtatalo tungkol sa terminolohiyang lang. So ito po ay talagang pinagtatalunan. Yung tinatawag na Covenant of Grace, sa Tagalog po ay tipan ng Diyos. So ito ba talaga ay biblical? At kung hindi siya biblical, bakit natin siya kailangang tanggapin? Okay, yung term na Covenant of Grace. So maybe some of us here ito ay bago, pero ito po ay matagal na. No? Siguro ngayon lang natin na pag-aaralan. Pero ito po ay napakatagal ng panahon na pinag-uusapan. Ang mahalaga ay hindi ang mga salitang ginagamit natin, bagkus kung sumasang-ayon ba tayo sa mga konsepto o kaisipan na nasa likod ng mga salitang ito. So ito po yung stand ng Reform na binabanggit po dito, hindi daw porket wala sa Bible ay yung term na yon, tulad mamaya nang sasabihin po natin yung Trinity, wala sa Bible, pero naniniwala po tayo na merong Trinity. So ito rin din po yung kanilang stand. Wala talaga sa Bible yung tinatawag na Covenant of Grace na mababasa kang ganon, pero may konsepto tungkol dito. So yun po yung paninindigan ng Reform, no, ng mga naniniwala po sa 1689 Baptist Confession of Faith. Ikalawa, dapat tayo magbantay laban sa mayabang at adelantadong pagtanggi sa mga iginagalang na konseptong theological. Ang ating mga ninuno sa pananampalataya, kapwa ang mga Presbyterian at mga Baptist, ay nagturing sa tipan ng biyaya bilang isang mahalagang konseptong panteolohiya, at ang katawagang ito ay nakatanim sa kanilang mga pagpapahayag. So sabi ko nga po sa inyo, ito ay hindi bago. Yung mga nauna po sa atin na Presbyterian Church at mga Baptist Church, ito po ay kanila nang tinitindigan, yung covenantal theology. Okay? So ito po ay meron silang tinatawag na mga confession o pagpapahayag na ito talaga yung kanilang stand, no, yung Covenant of Grace. So dapat tayong maging maingat, sabi po ng author, bago natin tanggihan ang katawagan. Ikatlo, dapat tayong magbantay laban sa pag-iisip na ang terminolohiya ay hindi mahalaga. Ang mga salitang ginagamit natin para ilahad ang ating mga konsepto ay maaaring nakakapagpahayag ng gusto ng katotohanan, at ang ating pagkaunawa nito ay kaya naman ay nakakapagligaw sa iba. So yung sinasabi po na terminology, pwedeng ito ay magpaliwanag ng truth about sa Bible, pero sa iba po ay pwedeng ito ay maging kalituhan. Kaya marami pong hindi tinanggap ang term o yung kanila pong ginagamit na Covenant of Grace, sapagkat ito po ay wala literal sa Bible. Pero yung kanilang paninindigan, yung concept ay nasa Bible. So tuloy ko lang po bago tayo pumunta sa aking pagkapaliwanag tungkol sa dispensational at saka covenantal. Ang tipan ng biyaya sa kabanatang ito ay tinitingnan bilang siyang batayan ng kaligtasan ng bawat makasalanan. Mula sa pagkahulog ni Adan, pasulong, ito ay sinasaad sa pahayag sa Talataan 2 na ito ay ginawa matapos ang pagkahulog ni Adan. Ito ay tahasang inilalahad sa pananindigan ng Talataan 3 na sa pamamagitan lamang ng biyaya ng tipang ito na ang lahat ng mga naligtas na inapo ng nahulog na si Adan ay nagtamo ng buhay at immortalidad. So ito naman daw yung kahalagahan ng konseptong ito, yung Covenant of Grace, sapagkat kung nahulog sa pagkakasala yung ating pong mga ninuno na si Adan at si Eva, ay ito yung ginamit ng Diyos para ang mga taong ito o yung mga inapo ni Adan at ni Eva, yung kanilang descendant, yung lahi ay magkaroon ng salvation o kaligtasan. At hindi lamang po yun, no? Immortalidad o immortality pagdating po ng panahon. So konti na lang po at bago natin to pag-aralang mabuti. Ngunit ang Biblia ay hindi gumagamit ng salitang tipan o covenant. So wala raw ginamit ang Bible literal na binanggit na tipan upang ipantukoy sa isang nangingibabaw na tipan ng biyayang sumasaklaw sa kabuuan ng kasaysayan ng tao. Sapagkat yung Covenant of Grace ay wala ka talagang mababasa sa Bible. Ang bawat gamit ng katawagan upang ipantukoy sa isang tipan ng Diyos
Sa Biblia ay tumutukoy sa isang tipang ginawa ng Diyos sa isang partikular na panahon sa kasaysayan. Wala sa mga tipang ito ang maaaring itumbas na lang basta sa inilalarawan ng pagpapahayag bilang ang tipan ng biyaya. Ang mga Presbyterian ay madalas na nagsasalita na para bang ang tipan ay kay Abraham ay ang tipan ng biyaya. So yun daw yung una, kay Abraham. Siya raw yung pinangakuan nito, yung covenant of grace. Ngunit ang pagtukoy na ito ay nababaliwala sa mga simbolikong sangkap nito at sa pinagsimulan nito sa buhay ni Abraham, hindi pagkatapos agad ng pagkahulog. Ang bagong tipan kung minsan ay tinutumbas sa tipan ng biyaya. So yung New Testament daw ay minsan daw yun daw yung binabanggit na mayroong covenant of grace tungkol kay Christ. Gaya ng sinasabi ng pagpapahayag na ang lubos na kapahayagan ng tipan ng biyaya ay naganap sa bagong tipan. So hindi raw sa Old Testament kundi sa New Testament, no, yung covenant of grace. Bagaman malinaw na ang bagong tipan ay pinasinayaan sa mga pangyayari na kapalibot sa unang pagparito ni Kristo. No, Jeremiah 31 verse 31, Hebrews 8:13, yun po yung mga talata. Kung kaya mahalagang panatilihin ang malinaw na pag-iiba sa pagitan ng tipan ng biyaya at ng mga tipan ng Diyos sa Biblia. So, ibig sabihin po, maraming covenant sa Bible. Maraming tinatawag na covenant o tipan ng Diyos. Hindi lamang po covenant of grace. So, meron silang pagkakaiba. Yun po yung sinasabi dito. Ang mga tipan ng Diyos ay walang alinlangang nagmungkahi ng katawagang ito, ngunit walang isa man sa mga ito ang dapat itumbas sa tipan ng biyaya. So, ibig sabihin po, ang pinakamahalaga sa lahat na parang sinasabi dito ay yung covenant of grace. Kung marami pong binabanggit na tipan sa Bible. So hindi ko nagtutuloy muna itong mga babasahin dito sapagkat medyo malalim yung mga Tagalog, pero i-share ko po sa inyo yung mas mauunawaan po natin. Okay? I-differentiate po natin ang dispensational tsaka yung tinatawag nating covenantal. No, Tagalog po din po ito, pero mas mababaw para maintindihan po natin. So, may tanong lang po ako. Sino po dito ang merong kaalaman tungkol sa dispensation? Okay, si Ninang Susan. Sino pa po? Dispenser lang ano. Dispenser. Ano, pwede po yun. Doon din po yung galing, yung dispenser. Na merong talagang paghihiwalay, dispensation. Ayun. Sila pa po bukod sa mag-asawang kapistrano, meron po dito nakakaalam about dispensation? O si Brother Raymark, alam na rin ni Brother Raymark. How about covenantal theology? Si Brother Raymark, kayo po, meron po ba kayong alam tungkol sa covenantal? So ito po yung aking babagi sa inyo na mas maunawaan po natin. Sapagkat nung binabasa ko rin itong 1689, hinahanap po yung sarili ko sapagkat ang lalim ng Tagalog. Pero ito po yung pagkakaiba ng dalawa. Okay? Babanggitin ko po sa inyo yung covenantal, yung kanyang stand, at yung dispensation. So sabi po dito sa aking mga nabasa, at ito kaya-kaya nyo rin itong i-search sapagkat ito po ay talagang binibigay naman talaga. Pero ito po ay Tagalog, yung dispensation at covenantal theology. So ang tanong, ay ano ba ang mga ito? So unahin po natin yung tinatawag na dispensation. Na ito po ay stand ni John MacArthur o ni Pastor John MacArthur kahit po siya ay nasa kabilang buhay na, sa mga Batanggenyo ay yumao na, Pero ito po yung kanilang stand sa church, yung tinatawag po na dispensation. Nasa Tagalog po ay tinatawag na dispensationalismo. Ang hirap, So ang ibig sabihin po nito, ay isang paraan ng pagbasa ng Biblia na hinahati ang kasaysayan ng relasyon ng Diyos sa tao sa mga dispensation o panahon kung saan iba-iba ang mga kinakailangan at pangako. So yun po yung ibig sabihin. Ulitin ko Ang ibig sabihin po ng dispensation sa Bible o pag-aaral tungkol dito ay isang paraan ng pagbasa ng Biblia na hinahati ang kasaysayan ng relasyon ng Diyos sa tao sa mga dispensation o panahon kung saan iba-iba ang mga kinakailangan at pangako. So paano yung hinati-hati? Bukod yung kay Abraham, bukod yung kay Moses, bukod yung kay Isaac, kay Jacob, at bukod din po yung sa New Testament. So mayroon pong talagang paghahati ng panahon. So hindi raw pare-pareho yung tinatawag na pangako.
No, iba yung pangako kay Abraham, iba yung sinabi kay Jacob, no? Iba yung sinabi sa atin sa New Testament. At mamaya napakahalaga po, yung church saka po yung Israel sa dispensation po ay talagang magkahiwalay. Okay? Ang church ay hindi ang Israel ay hindi ang church, no? Ayon po sa mga dispensation. So ito po yung paghahati. Halimbawa, yung kay Adan, no? Doon sa Eden, ay tinatawag po yun na innocence, no? So meron po doon talagang panahon na talagang ang tao ay inosente. So iba po yung pangako o yung kangang binanggit kay Adan na tinatawag po na covenantal of works o covenant of works, no? So kailangan nilang sumunod at sila ay pagpapalain ng Diyos, pero nakita natin na sila ay nahulog sa pagkakasala. So yun po yung tinatawag na pagbagsak o yung conscience. Pangalawa po, yung promise naman kay Abraham. Okay? At andun po yung makikita natin na talagang siya po ay pinangakuan ng Panginoon na ikaw ay pararamihin ko ang iyong lahi sa pamamagitan ng iyong anak. Na sino po? Sino po yung anak niya? Si Isaac. Okay? At pangatlo po, yung kay Moses, no? Ay doon naman po makikita natin yung law. No? Doon po ibinigay yung batas ng Diyos, yung 10 Commandments, at yung iba pong mga batas ng Diyos. So meron din pong covenant doon, yung law. Okay? At pang-apat ay yung tinatawag naman natin yung church, na tinatawag po siya na covenant of grace, na tinatawag po dito. Ito po yung sa dispensation. Dito po mapasok po yung covenant of grace sa church. Okay? Kung ikaw man ay hintil, no, ikaw ay nakinahabagan ng Panginoon. At yung pong panglima o pang-anim ay yung tinatawag po na future millennial reign, o tinatawag po natin na sa eschatology ay yung pong tinatawag na rapture. So meron pa po nun na tinatawag na kingdom o future millennial reign. So may paghahati po kay Adan, kay Moses, kay Abraham, sa church, at pagiging po yung future pa na darating. So meron pong dispensation o paghahati-hati ng panahon na ito po ay hindi po talagang isahan. Yun po yung paninindigan po ng dispensation. At mamaya po makikita natin na yung Israel, tulad po ng binanggit ko kanina, ay hindi po siya yung church. At yung church po ngayon ay hindi po siya yung Israel. Iba yung pangako ng Diyos sa Israel, iba yung pangako niya sa church. At yun po yung talata na kanila pong kinukuha ay yung Romans chapter 9, 10, 11, na binabanggit po doon ni Pablo na talagang yung mga Israelites ay maliligtas, pero hindi po sila yung church. So yun po yung paninindigan ng dispensation. So ang nagpasimula po nito ay nagngangalang si John Nelson Darby, okay, noong 1800s. So hindi po si John MacArthur yung nagpasimula nito, kundi ito po yung pinasikat ni John Nelson Darby noong 1800s, na meron po siyang binabanggit tungkol dito na about sa dispensation. So yun po yung maikling paliwanag tungkol po sa dispensation. Iba yung church, iba yung Israel. Pag-aaralan po natin yan ng mas malalim. Pero ito po yung pangalawa, yung covenantal theology. Okay? O covenant theology. So ang ibig sabihin naman ito ay nagpapaliwanag ng buong Biblia sa pamamagitan ng mga tipan or covenants na nag-uugnay sa iisang plano ng Diyos. Karaniwan may 3 tipan. Okay? So ibig sabihin, hindi paghihiwalay o walang paghihiwalay. Pag binasa mo raw yung Bible, buo. Okay? At ginagamit daw yung tipan para mapag-ugnay-ugnay yung plano ng Diyos tungkol sa kaligtasan. So kaya yung una pong tipan na tinatawag ko po kanina ay yung tinatawag na tipan ng mga gawa o covenant of works. Ito po nung panahon ni Adan. Okay? So kailangan nilang sumunod sapagkat merong command na binigay ang Diyos na huwag niyong kakainin yung prutas. Pero alam naman natin na hindi po sila sumunod. Pero kung sila po ay sumunod, sabi dito, merong buhay sa kanilang pagsunod. Yun po yung tinatawag na covenant of works. Pangalawa, na paninindigan po ng covenantal theology ay yung tinatawag po na tipan ng grace. O kaya yung tinatawag po natin covenant of grace o tipan ng biyaya na ating po binanggit kanina sa 1689 Baptist Confession of Faith. Ano po ito? Na ang kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo, okay, na ipinapakita kanino? Sa tipan kay Abraham, sa Genesis chapter 12, chapter 15, tsaka 17,